at nagsalita na mismo ang Iglesia ni Cristo na bakit ang mismong nagbulgar ng korupsyon sa gobyernong ito ay siya pang pilit na tinatanggal sa pwesto. Na bakit ang mga testigo, ang mga ginigipit at ang mga lumalaban sa mga korupsyon sa gobyernong ito ang siyang inuusig. Panoorin natin ang buong video. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip na ang mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Diba? Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat, ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Ayaw nila. Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan, kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Nagpaguran. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Maraming salamat po. Maliwanag. Kaso nga, itong gobyernong ito, itong Senate Blue Ribbon Committee, ay ayaw ngang imbestigahan itong dating mga sundalo patungkol sa mga mali-maletang pera na ito. At gaya nga ng sabi nitong tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, dapat daw may managot kung sino ang salarin sa paglimas sa pera sa kaban ng bayan. Walang mapapanagot. Pasensya na sa tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. Walang mapapanagot hanggat nandito pa ang administrasyon na ito, hanggat si Mr. President BBM pa ang Pangulo. Hanggat hindi natatapos ang 2028, patuloy pa ang mga pagtatakipan sa mga pagnanakaw. Itong Iglesia ni Cristo noon tahimik lamang, hindi nakikisali sa usapin ng politika. Pero parang maging ang Iglesia ni Cristo, ang mga miyembro nito na nakakaramdam na ng hirap sa bansa, ay umaaray na rin yata. Kasi talagang tahimik itong Iglesia ni Cristo. Hindi ito na
nagsasalita, hindi to vocal pagdating sa politika sa Pilipinas. Pero ngayon, vocal na sila. Kasi napapansin na nila at tahimik nga lang sila eh. Pero ngayon hindi na sila tahimik. Kapakanan na ng mga Pilipino at ng bansa ang nakasalalay dito. Paano nga talaga pananagutin ang mga tunay na magnanakaw? Sila mismo ang mga magkakasabwat dito. Parang naging sindikato na nga ang gobyernong ito. O papaano na yung mga leader ng simbahang katoliko, may iba pang mga religious group? Abay, magsalita na kayo. Hahayaan nyo lang ba na patuloy pa rin ang pagnanakaw sa gobyernong ito sa Marcos administration? Patuloy kasi na nililihis ng gobyernong ito ang tunay na problema at usapin sa bansa. Nililihis papunta sa mga Duterte. Salamat na lamang at mayroong Iglesia ni Cristo na nagsasalita, na nagpapakita ng malasakit sa taong bayan. Katulad na rin ni VP Sara. Papaano na yung mga ibang religious group, lalong-lalo ng simbahang katoliko? Tahimik lang. Pero sa totoo lang sa kabilang banda, ay huwag na tayong umasa sa administrasyon na ito. Kasi parang sindikato na talaga ang takbuhan dito sa gobyernong ito. Natatandaan ko ang sabi noon ni dating Pangulong Duterte. Pag naghahanap ka ng taong hindi nasisilaw sa salapi at pera, Iglesia ni Cristo ang hanapin mo. Which is totoo naman. Dahil ang Iglesia ni Cristo ay para sa kaunlaran, para sa katotohanan at kapayapaan. At alam din naman ng taong bayan kung sino talaga ang may pakanan ng lahat ng ito ng kaguluhan sa Pilipinas. At ang tangi na lamang nilang paraan para hindi sila mapanagot ay ililihis, idadivert sa mga Duterte. Imagine, trilyong piso ang ninakaw sa mga Pilipino na ang mga nagnakaw ay nasa gobyerno pa, nasa pwesto, at ang mga nagnakaw ay ibinoto nating mga Pilipino. Di ba napakasakit na ang nagnanakaw ay kapwa din nating mga Pilipino na kaya natin sila binoto? Ay inaasahan natin sila na makagagawa ng paraan kahit papaano para mapaginhawa ang buhay ng mga Pilipino. Pero hindi, sila na nga yung nasa pwesto, sila yung tinitingala, sila pa yung nagnanakaw at sila pa rin ang patuloy na yumayaman mula sa pera ng taong bayan na pinagpaguran din natin. Kung gusto talaga ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na maimbestigahan at matukoy kung sino yung tunay na magnanakaw sa kaban ng bayan, isa lang naman ang paraan. Maibalik ulit bilang Blue Ribbon Committee itong si Senator Dante Marcoleta. Yun lamang ang tanging paraan. Mabuti pa, itong Iglesia ni Cristo, talagang ngayon napapansin natin na meron silang pagmamahal sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Kung dati, akala natin tahimik lang sila, hindi sila nakikialam sa politiko. May iba pa nga na hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, ibang religious. Opinion ko to may iba pang mga religious group na inaakusahan, pinagbibintangan ng Iglesia ni Cristo na yung mga ibinoboto daw nila o dinadala nila sa tuwing eleksyon ay meron daw kapalit na pera sa mga politiko, mula sa mga politiko. Oo, ganun yung mga naririnig ko sa ibang tao. Ganyan nila husgahan ang Iglesia ni Cristo. Pero ngayon, talagang nakikita natin na hindi pala sila ganoon. Na sila ay para sa katotohanan, kapayapaan, katahimikan ng bansa. Na ang katotohanan pala, may malasakit at pagmamahal ang buong Iglesia ni Cristo sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Kaya nga lang ang administrasyong ito nakatuon sa kung papaano patatalsikin at ipapakulong ang mga Duterte. Sa mga nagnanakaw ngayon, takot kasi kayo na mabalikan ng mga Duterte. Choice nyo yun Nagnakaw kayo. Hindi kayo makakatakas sa batas at sa kamay ng Panginoon. Ang Panginoon gagawa at gagawa ng paraan para mapanagot ang mga tunay na magnanakaw. Nagagawa niyo man ngayon ng malihis ang issue ng inyong pagnanakaw sa mga Duterte. O sabihin na natin, may impeach nyo man si VP Sara. Pero ang Panginoon gagawa at gagawa pa din ng paraan para mapanagot kayong lahat. At ang Panginoon gagawa at gagawa ng paraan para makamit ang hustisya para sa mga tao na tunay at tapat na naglilingkod sa bayan. Ano ang inyong masasabi sa pagpapakita
ng malasakit at pagmamahal ng Iglesia ni Cristo sa mga Pilipino at sa bansa. Isa rin ba kayo sa susuportahan ng Iglesia ni Cristo para sa kapayapaan, katahimikan at katotohanan? Ano ang inyong opinyon? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.